Hindi ko na siya gagambalain. Pwede na ako dumiskarte. At yun ang maraming ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Tayo po ay dumidiskarte ng sarili natin. We thought na we can do it. Pero sabi ng salita ng Diyos, listen, apart from me, you can do nothing. Amen. Kala mo kaya mong mapatalim at magiging effective ka pa rin sa buhay mo ito? No. You go straight to the Master. You ask Him. Tell Him that you're no longer effective. Tell Him that you have lost your sharpness. Ang sabi ng salita ng Diyos, kaya kanyang i-restore. That's the good news. Nasa kalahating taon na tayo ng 2011. At kung ikaw ay mapurol, sabi ng Panginoon, pwede kitang patalimin uli hanggang sa katapusan ng taon ito. Marami ka ma-accomplish para sa akin. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. So this guy, he cried out to Elisha, at tayo po dapat ngayon ay humingi din ng tulong mula sa ating Panginoong Hesus. And the third thing na dapat mong maunawaan, if you want to really restore, regain that sharpness na nawala ngayon sa buhay mo. It's the third one. Balikan natin yung istorya. Yung istorya nitong lalaking ito na ano po, ang ginawa po niya mga kapatid ay inamin niya na ako ang nakawala. Nawala ako, I've lost it. Okay? Alam niyo mga anak ng Diyos, pag lalapit tayo kay Lord, aminin natin ang totoo. Huwag na tayong mag-fault finding. Huwag na sabihin, kasi naman Lord, kaya naman ako naging ganito kung bakit ako medyo nanlamig. Kasi naman Lord, nangailangan ang mga mahal ko sa buhay ng pera. Kaya naggambaro ko ng konti. Kaya ganito, kaya nakalimutan ko na masyad yung aking prayer life, yung aking ganito, yung aking ibang mga bagay na ginagawa. Hindi na ako nakapagbigay na talagang tamang panahon. Hindi na ako nakapag-touch, hindi na ako minsan ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng mga dahilan. We're blaming others sa ating mistakes. But itong lalaking ito, mga kapatid ko, hindi siya nag-blame ng iba. Ang ginawa lang po niya, mga kapatid, is lumapit siya kay Elisha at sinabi niya, Elisha, I've lost it. Ang iba naman, di ba? Bine-blame natin ang iba. Bine-blame natin ang ating mga anak. Kasi yung mga anak ko nagdidemand ng oras eh. Kaya ngayon, naging gano'n. Kaya resulta ngayon, eto, nanlalamig ako kay Lord. Okay? Aminin natin that it's our fault. Amen? Kasi minsan, ang sisisihin pa, kasi it's my pastor's fault. Naku, yun ang pinakamasakit. Kasi naman, hindi niya ako binibigyan ng ministry. Ako naman talagang gusto ko mag-ministry. Hindi naman niya ako binibigyan hindi na tinuturo sa akin kung anong dapat kong gawin. Pero alam po ninyo mga kapatid ko, okay? Maaaring may mga pagkukulang yung iba, may pagkukulang yung anak mo, may pagkukulang, maaaring sinisisi mo yung satyo mo na pinagtrabaho ka kahit linggo, may mga pinapisi kayo. Okay? Si pastor, maaaring may pagkukulang yung mga taong yan sa'yo, pero alam po ninyo, tandaan mo, mayroon ka pa rin kasalanan because pinili mo na ikaw ay magpa-apekto sa sitwasyon. Pinili mo yon. Amen? Kahit pa sabihin mo, pinipigilan ka ng asawa mo. Okay, ano dapat mong gawin pagka pinipigilan ka ng asawa mo? Sige, gagawa ko ng paraan para mapalambot ko ang puso mo. Okay? Ang masakit pagka pinigilan ka, anong gagawin mo? Pagka pinagandaan mo, main ka! Okay? Di mo ako pinapunta kanina sa church. Ayan, magtusa ka! Mas lalo po tayo, di ba, ikaw pumili nun eh. Ngayon, pagka tinanong na Lord, bakit nawala na yung iyong talim? Ang sasabihin mo, kasi yung asawa ko! Hindi na ako mayabaya, pero talagang ako tatanungin mo, gusto ko. Galing ano? Siya ang walang kasalanan at ang may kasalanan ngayon yung asawa niya. Gusto ko maintindihan natin dito mga anak ng Diyos. Yes, sabi ko nga kanina, maaaring may katuwiran ka. Pero kung hahayaan mo
at magdi-decide ka, ikaw ang pipili pa rin kung anong dapat mong maging reaction dito. Ito bang paraan para mapigilan ang iyong pagpapagamit mo sa Panginoon? Paraan ba yun? Hindi. Pwede kang humingi ng wisdom sa Lord. Ulitin ko, mga kapatid, ang kinakailangan mo lamang gawin ay patuloy kang yung relasyon mo sa Diyos. Sapagkat siya naman ang kikilos sa mga taong yan eh. Siya ang kikilos sa satyo mo, siya ang kikilos sa anak mo, siya ang kikilos sa tawag dito, sa asawa mo na nagiging struggle mo. Okay? Siya ang kikilos sa mga sitwasyon na ginagamit ng dyablo para ikaw ay pumurol. Amen? Amen. So ano dapat mo? Bottom line is, hindi ka dapat magsisi ng iba. Don't blame others because of your mistake. Just accept it. Humbly accept it. Kaya pangatlong bagay, take the responsibility and take the blame. Lord, inaamin ko, Panginoon, ako ang naging tamad. Lord, inaamin ko, nagpa-apekto ako. Lord, inaamin ko, talagang kung bakit nagkaganito ay kasalanan ko. So, maintindihan natin dito mga anak ng Diyos. Okay? Kapag naging ganito ang ating attitude, at tayo po ay nagpakumbaba sa Kanya, ang Panginoong Diyos ay kikilos sa ating buhay. Nung sinabi ng lalaking ito, I've lost my axe head. Ano po ang sabi na sinisi ba siya ni Elisha? Wala tayong makitang sinisi niya si Elisha. Okay, tandaan po natin, responsibility niya yung kanyang sariling axe head, di ba po ba? Dapat, kung nakikita niya medyo malulumuluwag-luwag na, dapat medyo ginawa niya ng konting pampasikip. Naniniwala ako, may kasalanan din siya. Dahil alam niyang medyo maluwag na, pinapalo pa rin niya. Okay? Kaya, nung kanyang umang uli, lumipad na yung palakol, yung axe head. At alam po niyo mga kapatid ko, okay? Sabi ko nga, walang dapat sisihin doon kung hindi siya din. At inamin naman niya, at si Elisha ay sumunod at hindi siya sinabing, siguro ikaw hetakso ka. Okay? O hindi sinabi ni Elisha sa kanya, kasi ikaw hindi pinabayaan mo, alam mo namang wala siyang narinig na kahit na kahit na anong salita kay Elisha. Basta sinabi lang ni Elisha, halika, binigay na kagad siya, dalhin mo ako sapagkat sa lugar na pinagkawalan mo, sapagkat atin natin itong i-restore. Ganun po ang Lord sa atin. If you're going to admit it, if you're going to take the blame, alam mo sasabihin ng salita ng Diyos sa'yo, sabi ng Lord sa'yo, halika rito, at ikaw, okay, ay aking tutulungan. Hindi ka niya i-condemn. Wala siyang bagay na sasabihin sa iyong makukondemn ka, kundi tutulungan ka niya. Just humbly accept the blame. Take the responsibility. Lord, nawala ako. Amen? Amen. Sa oras na ito mga kapatid, nais ng Panginoon, ikaw ay tunay na makalaya at ikaw ay tumating. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam po ninyo, sabi ni Elisha, dalhin mo ko doon sa lugar na pinagkahulugan. Anong ibig sabihin nito? Kinakailangan natin na balikan. Bakit nagkaganyan ka? Anong naging dahilan? Bakit nanlamig ka? Bakit